antibacterial soap. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sumabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH
Sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. O tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na Tonight with Ray Sibayan, Kisses Hubson, TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po kami ito ng Martes, Abril 28, taong 2026. Sa ating pong headlines, halaga ng piso sumadsad sa panibagong record low na 61 pesos and 30 centavos sa bawat dolyar. BIR iniutos ang tax audit kay Vice President Sara, mister at siyam na negosyo na iniuugnay sa kanila. Tatlong hukom ng ICC Trial Chamber na hawak sa kaso ni dating Pangulong Digong Duterte, pinangalanan na. Zaldico humihirit ng political asylum sa France. Contractor Curly Diskaya, pinayagang makalabas ng Senado para sumailalim sa medical procedure. 45 degrees Celsius na heat index na itala sa Pili, Camarines Sur. 10 iba pang lugar nasa pool ng danger level na init. Gano? Isa namang lalaking nameke ng lotto ticket para lang makakubra ng 172 million pesos na jackpot prize. Arestado. Sa TNT Global News, Iran inalok na muling buksan ang Strait of Hormuz kapag inalis ng Amerika ang kanilang blockade sa Iranian ports. Sports Signal Super Spikers na maalam na raw po sa Premier Volleyball League. Sa TNT Showbiz, dating beauty queen na si Maria Isabel Lopez ligtas sa car accident. Naku po, na-aksidente si Maria Isabel Lopez. Naku naman, buti naman nakaligtas si ma'am. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. TNT Tomorrow's News Tonight. Bad news, pero good news sa mga FW. Silang kumikita ng dolyar eh. Sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Ito po'y matapos namang magsara sa 61 pesos and 30 centavos ang palitan bawat US dollar. Nagbukas ang trading sa 60 pesos and 8 centavos. 80 centavos, sumampa sa 61 pesos and 30 centavos sa kalagitnaan po ng trading at bagyang nakabawi sa 60 pesos and 77 centavos. Subalit, sumimplang sa pagsasara ng palitan na 61 pesos and 30 centavos. Kahapon Abril 27 ay naitala sa 60 pesos and 71 centavos ang foreign exchange rate sa pagitan po ng piso at dolyar. Nagsimulang tumamlay ang piso ng sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan. Dapat magtino ang gobyerno at panagutin ang dapat na panagutin para bumalik ang sigla ng ekonomiya. Yan po ang sinabi sa DZRH News ni Cora Guidote, former head ng Bangko Sentral ng Pilipinas Investor Relations Office. Ayon kay Guidote, simula ng last quarter sa nakalipas na taon, tanging mga OFW remittance na lamang ang bumubuhay sa ekonomiya ng bansa. Idiniin nito na ang issue ng korupsyon, political stability, accountability at inflation ang mga pangunahing nagpapatamlay sa mga investors. Tinitignan din nila yan, paano pinapatakbo ang ating ekonomiya at ang ating pamahalaan. So kung nakikita nila na hindi maganda ang takbo, pahihirapan nila tayo ng pahihirapan. So kaya sabi mo hanggang ngayon walang nangyayari kasi nakikita nila na wala rin nangyayari pagdating sa good governance.
Si Cora Guidote ang dating head ng Bangko Sentral ng Pilipinas Investor Relations Office. TNT Tomorrow's News Tonight. Inasa naman magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng petroleum products sa bansa. Gayunman, inamin po ni Energy Secretary Sharon Garin na walang katiyakan kung ang mga susunod na rollback ay magiging kasing laki ng mga naunang tapyas presyo lalo na sa diesel. Sa panayam po ng programang 2x2, sinabi ng kalihim na hindi niya nakikita na babalik sa malapit na hinaharap ang dating presyo po ng petroleum products bago sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan. Siguro, pero hindi ganun kababa. Yun yung assessment ng mga sa industry, no? Hindi siya babalik kung paano dati kasi may damage pa yan sa Middle East, yung ports nila, lahat, pati yung mga oil facilities nila. So, pero sana wag nang tumaas, no? Pero but it's possible na hindi siya babalik sa 55. Samantala, napigilan naman ng Department of Energy na umabot ng hanggang 7 pesos ang bawat kilowatt hour ng taas sa singil sa kuryente. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin na nagbantang sumipa ng husto ang power rate increase dahil sa epekto ng mataas na halaga ng diesel. Ayon kay Garin, hindi mapipigilan ang posibilidad na sumabay sa price hike ng diesel ang pagtaas ng singil sa kuryente, bagamat maaaring piso lamang bawat kilowatt hour ang maaaring itaas sa electricity rate. Pwede din umakyat yan with your dahil dito sa increase ng diesel, pero dapat ng maaga yan, imbis na ang unang calculation namin kaya naunahan to, mga sana aakyat yan ng mga 7 pesos per kilowatt hour. Pero na-avoid yan, ngayon siguro hindi naman naabot piso yung increase niya per kilowatt hour. Si Energy Secretary Sharon Garin. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, naglabas naman ng letters of authority ang Bureau of Internal Revenue BIR para magsagawa daw po ng tax audit laban kina Vice President Sara Duterte, sa mister niyang si Attorney Man Scarpio at sa siyam na kaugnayan ng negosyo. Ayon po sa BIR, sapat daw po ang probable cause para simulan ng naturang investigasyon. Sa ilalim po nito ay papayagang mabigyan ng kapangyarihan ng mga revenue officer na suriin ang mga books of accounts at iba pang financial records. Ayon po kay Commissioner Charlito Mendoza, kung mapatutunayang lumabag ito sa tax violations o sa pagbubuwis, posibleng maharap ang mga ito sa administratibo at criminal remedies. Umaasa ang ilang miyembro ng House Justice Committee na baka naman magbago ang isip ni Vice President Sara Duterte at sumipot sa ikatlo't huling impeachment proceedings bukas. Ayon kay Justice Committee Chair Jervil Luistro, gaya ng mga naunang imbitasyon ng komite, bibigyan ng sapat na pagkakataon at paggalang sa kanyang posisyon ang Vice Presidente sakaling magpaliwanag sa komite sa lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Bukas ang huling impeachment proceedings ng komite at ang tatalakayin ay ang death threats umano kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bubuksan din ang selyadong kahon na isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng records ng income tax returns ng mag-asawang Duterte Carpio. Pagbobotohan na rin kung may probable cause para ituloy sa Senado ang impeachment proceedings kung saan ang Senado nga po ang tatayong impeachment court. TNT Tomorrow's News Tonight. Nagsama-sama naman ng ilang religious groups at civil society sa Kamara para makipagdialogo sa nagpapatuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naturang dialogo, humarap si House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon sa mga leader mula sa Iglesia Filipina Independiente, Diocese of Northern Isabela at Institute for Studies in Asian Church and Culture. Ayon po kay Dr. Melba Magay ng Institute for Studies in Asian Church and Culture, hindi pwedeng puro na lamang teknikalidad ng batas
ang igigit daw po ng kampo ng pangalawang Pangulo dahil naman sa kailangan ng mas malalim na paliwanag sa mga aligasyon. Sa panig naman ni Bishop Alvin Valera ng Iglesia Filipina Independiente, dapat daw pong manindigan ng pangalawang Pangulo sa sinumpang pananagutan sa publiko sa pamamagitan ng pagdalo sa investigasyon ng Kamara. Her absence denies her opportunity to address the charges filed by impeachment proponents, to present her side clearly and challenge effectively and evidence against her, as a way to let the public gain a better understanding of the various issues that have been raised against her for over a year now. Despite the Vice President's non-appearance, we hope the members of House and Justice Committees will be just as determined in pursuing the truth on the impeachable offenses against her, in discerning whether this is probable cause in the charges of our lawmakers can eventually make the appropriate action and find closure on this controversy for the good of our country and for our people. Official statement of the Iglesia Filipina Independiente from the Diocese of Northern Isabela. Yan po mga kaibigan, si Bishop Alvin Valera ng Iglesia Filipina Independiente. Inaasahan naman ni Congressman Terry Redon na mababasura ang reklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio laban sa ilang opisyal ng gobyerno kaugnay ng umano'y paglabag sa bank secrecy at data privacy laws. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi po ni Redon na walang batayan ang reklamo laban kina BSP Governor Eli Remolona Jr., AMLAC Executive Director Ronel Benaventura, House Justice Committee Chair Jervil Luistro at iba pang mga kongresista. Giit ni Redon na ayon sa konstitusyon ng Pilipinas ang subpina ng komite sa AMLAC na humihiling ng detalye sa umano'y financial transaction ni Carpio na tinalakay sa impeachment proceedings noong April 22. Wala ho yung ka-epekto. Inaasahan na ho nga namin dapat mababasura ho ng piskalya yan sa pinakamagang panahon kasi wala naman humbatayin yung reklamo nila. Ang sabi ho nila, dapat ho may confidentiality, absolute confidentiality. Pero hindi ho nabasa ng abogado niya na may susunod pong paragraph doon sa sinasabi nilang confidentiality. Meron pong information exchange sa pagitan po ng mga opisina. Kasi nga, kung yun ho yung magiging posisyon niya, edi wala na ho maimbestigahan ng money laundering. Hindi ho ba? Sa atin po nga mga batas. At again, yung po nga subpoena sa AMLAC, ito po ay hindi nakabatay sa batas. Ito po ay nakabatay sa konstitusyon. Dahil ito po ay nagmumula doon sa kapangyarihan po ng Kongreso na makahingi po ng mga dokumento para sa isang impeachment proceeding. Ayon kay Redon, naging patunay pa niya ang inihain nilang kaso na nagkaroon sila ng maanumalyang transaksyon na nagkakahalaga ng bilyones. Well, una ho sa lahat, kung nagkaso ho sila, hindi ho ng perjury, nagkaso ho sila, nagre-reklamo sila, meron daw hong disclosure, edi parang inamin ho nila yung mga billion, ano? Di ba? Inamin nila yung 6.77 billion na total transactions ng mag-asawa, inamin ho nila yung 4.4 billion na pumasok ho sa mga accounts nila, inamin ho nila yung 1.5 billion na lumabas ho sa mga accounts nila. Kaya ngayon, ang magiging tanong na ho, saan galing yung billion ng bilyong pera at saan po napunta po yung mga pera na ito? Si Congressman Terry Redon. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, pinangalanan naman ng Internal Criminal Court Presidency ang 3 judges ng trial chamber na hahawak sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kabilang po dito sina Judge Joanna Corner ng United Kingdom, Judge Ky Bong Paek ng Republic of Korea at Judge Nicolas Guillo ng bansang France. Kasunod po ito ng pagkumpirma sa pre-trial chamber 1 sa lahat ng charges ng dating Pangulo sa kasong crimes against humanity kaugnay ng madugong war on drugs sa Pilipinas. Magsasagawa naman ng trial chamber ng status conference at may pag-ugnayan sa mga lalahok sa kaso para itakda ang petsa ng paglilitis. Sa iba pa nating mga balita, wala na sa kustodiya ng Czech authorities si dating Congressman Zaldico at may pending na aplikasyon pa para sa political asylum sa France. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakatanggap ang Department of Foreign Affairs ng highly reliable information na tungkol sa kahilingan ni Ko. Sa kasalukuyan nasa France naman
ang dating mambabatas at doon umano siya nag-file ng kanyang asylum petition. Tiniyak naman ng Malacanang na patuloy ang koordinasyon nito sa international partners upang masiguro ang pag-uwi ni Ko sa bansa at harapin ang mga kaso laban sa kanya. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, dapat na pong mag-double time ng gobyerno matapos makaalis si Zaldico sa Czech Republic. Ayon po kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, walang ibang dapat daw pong sisihin kundi ang mabagal na pagkilos ng gobyerno. Dagdag pa ni Lacson, dapat daw magpasikat ang gobyerno para makabawi at mapatunayan na seryoso ito sa pagbabalik kay Ko sa Pilipinas. Nang hinayang din si Senador Sherwin Gatchalian sa nangyari dahil naman sa ito na umano sana ang pagkakataon para mapanagot ng mga sabit sa maanumalyang flood control projects. Nakahinayang ba, sir? Nakahinayang, sobrang nakakahinayang dahil unang-una gusto natin makamit ng hustisya. Pangalawa, may warrant of arrest na siya. At pangatlo, kung co-cooperate siya, baka meron pa siyang information na iba na makakatulong dito sa flood control scam. Pero sir, positibo kayo, hindi pa naman huli ang lahat? Hindi pa. This is a temporary setback. Itong si Zaldico may criminal mind. Pinlano niya na ito bago pa siya mahuli. Alam niya na kung anong gagawin. So, kung criminal mind ka, meron kang iba-ibang citizenship, meron kang iba-ibang dokumento, meron kang residency card. So, in other words, pinlano niya na talaga itong sitwasyon na ito. Samantala sa kaugnay na balita ang Malacanang, nababahala daw po sa madalas na paghirit ng asylum ng mga pugante sa Pilipinas. Ibalita mo yan, RH14, Let Narciso. Nababahala ang Malacanang sa pagkakanlong ng high-profile na mga pugante sa political asylum sa ibang bansa para takasan ang pananagutan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naisip rin ni Pangulong Bongbong Marcos na nagagamit ng fugitives gaya ni dating Congressman Zaldico ang paghiling ng asylum para maantala ang pagpapauwi sa kanila sa Pilipinas. Pahayag ito ni Castro kasunod ng hakbang ni Ko na mag-apply ng political asylum sa France sa gitna ng kinakaharap na mga kaso sa Pilipinas kaugnay ng anomalya sa flood control. Gayunpaman, sinabi ng palasyo na hindi hihilingin ng Pangulo sa French government na pigilang makakuha ng asylum ang dating kongresista. Ayon kay Castro, hindi panghihimasukan ng presidente ang anumang desisyon ng ibang bansa sa ganitong usapin. Una rito, humingi rin si dating presidential spokesperson Harry Roque ng asylum sa the Netherlands para kontrahin ang mga posibleng extradition request sa kanya. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat sa report na yan, Ms. Let Narciso. Samantala naman, Congressman Kiko Barsaga, abay posible ng masibak sa pwesto. Bakit? Abay, bakit? Ating alamin sa report ni RH12, Milky Rigunan. Milky. Posible nang masibak sa kanyang pwesto si Representative Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite. Nag-meeting ngayon ang House Committee on Ethics and Privileges na pinamumunuan ni 4Ps Representative JC Abalos na ang naging agenda ay mga pending complaint laban kay Barsaga at sa hiwalay na ethics complaint laban naman kay Quezon City Representative Bong Suntay. Ang kay House Deputy Speaker Janet Guerin, nagsampa ng ethics complaint kapag nasuspindi at nasundan pa ng panibagong suspension at naulit pa ito, asahan ang mas mabigat na penalty na expulsion. Nagsampa ng reklamo sa komite si Guerin matapos isisi ni Barsaga sa kanya at anak nitong babae kasama sa Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang pagkamatay ng isang Vice Mayor sa Iloilo kahit namatay ito sa accidental firing. Sinabihan umano ni Guerin si Barsaga na seryosong trabaho ang Kongreso kaya dapat itong umayos dahil nakataya ang integridad ng institusyon. Subalit hindi pa rin daw nagbabago ang mambabatas. Inamin din na Guerin na merong miyembro ng komite ang nagmungkahi na ipasuri muna sa doktor si Barsaga bago patawan ng panibagong parusa pero sinabi ng mambabatas na hindi ito dapat nanggaling sa Kongreso kundi sa kanyang pamilya. Sa panig ni Barsaga, marami sa mga kong ang tinatawag siyang pusa, palaaway ang pusa at kung hindi umano siya mga away, hindi siya pusa.
Ako si Mil Greguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, walang record ang Senado sa mga sinasabing insertion ni Senator Jinggoy Estrada para sa 2025 national budget na pugad ng maanumalyang flood control project sa bansa. Ito po ang inilabas ng Legislative Budget Research and Monitoring Office ng Senado at tugon sa subpoena duces at TECUM ng Ombudsman. Hindi umano agad na nakapag-comply ang Senado sa hilinga ng Ombudsman dahil wala silang record na sinasabing insertion ng senador. Wala ring maibigay na pangalan ng technical staff ng LBRMO dahil hindi umano malinaw ang petsa ng record na hinihingi. Ang mga tauhan ng LBRMO ang tumutulong sa mga senador sa panahon ng deliberasyon noong 2025 national budget. Magugunit ang inihayag ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na nagbaba si Estrada sa kanila ng 335 million pesos na halaga ng proyekto. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Ikaw ba nakabili ito, partner? Alin? Yung Rolls Royce? Secret. Na may payong sa sa pintuan? Kanina, lumabas ako. Yung payong, bumili ako. Bumili ng payong. Bumili ako ng payong mainit. Pero hindi galing sa Rolls Royce. Hindi. Abay, nabenta na raw yung Rolls Royce Phantom na nagkakalaga ng 25 million pesos. Wow! Sino kayang nakabili, ha? Ito raw po yung isa sa 12 luxury cars na ipinasubasta ng Bureau of Customs mula sa mga ginawa nilang raid sa mga pogo. Yun. So hindi yan kay Katas pala ng pogo yan. Hindi yan kay na Diskaya. Hindi natin alam kung kasama hindi, yan. Kasi katas ng pogo eh. Abay, meron ka pa namang chance na bumili ng iba pang mga binebenta nila. Ayoko na, walang payong. Meron pang McLaren, ha? Meron pang Mercedes-Benz. Samantala naman, ang Pili Camarines Sur po'y nakaranas ng 45 degrees Celsius na heat index ngayong araw nito. 10 iba pang lugar nasa pool din ng danger level na init. Kasama yata dyan ang Pasay eh. Pasay, ay sus apo. Isa namang lalaking nameke ng loto ticket, abay nagtangkang mangubra. Ha? Kukubrahin sana niya yung kanyang napanalo ng 172 million pesos jackpot prize sa loto. Pero, ang question, nabisto siya at nakubra na pala yung dapat kukubrahin niya ng lehitimong nanalo sa loto. Yun. Kung hindi nakubra ng nauna, ng baka original, nakuha pa niya. Baka pumaldo pa siya. Sa pong TNT Global News, Iran inalok na muling buksan ang Strait of Hormuz. Pero may kondisyon na dapat daw alisin ng Amerika ang kanilang blockade sa Iranian ports. Sa sports, Signal Super Spikers na maalam na sa Premier Volleyball League. At sa showbiz, naku naman nood, si dating beauty queen na Maria Isabel Lopez, buti naman nakaligtas po sa isang car accident. Pilipinas ang oras, alas 9:38. Na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. TNT Tomorrow's News Tonight. Balik po tayo mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Anyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Standby, Noche Cacas at Ka Federico Manalili. Sadi pa rin po mga balita na ibenta ng Bureau of Customs ang isang Rolls-Royce Phantom na nagkakalaga ng 25 million pesos. Sa isinagawang auction o subastahan ng BOC, nakamit daw po ng Pure Blends Corporation ang pribilehyo na mabili ang naturang luxury vehicle. Ang Rolls-Royce Phantom ang kaisa-isa sa 12 mamahaling sakyan na ipinasubasta ng customs ngayong buong araw na ito. Kinumpiska ang tinutukoy na luxury car na konektado sa Pogo dahil naman sa kabiguan ng consignee na magbayad ng buwis. Dalawa sa hindi nabenta ang 2022 Mercedes-Benz na nagkakalaga ng 63 million pesos at 2021 model naman na McLaren Senna na nagkakahalaga ng 102 million pesos. Mantakin mo, isang kotse lang yun. Wow. Grabe.
Samantala, pinayagan na po ng Senado si Curly Discaya na sumailalim sa medical procedure sa isang ospital. Kasunod dito, hiniling po ni Discaya na madala siya sa ospital dahil sa injury sa kanyang kanang balikat para maoperahan. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, posibleng sa Huwebes isagawa ang procedure at pagkatapos ng isang linggo ay ibabalik din ito sa Senado. Matatandaang sa panayam ng DZRH, nananawagan ng abogado ni Curly Discaya na si Attorney Cornelio Samaniego III sa Blue Ribbon na payagan muna ang kanyang kliyente na dalhin sa ospital upang sumailalim sa operasyon. Sa nag-request kasi siya na mag-undergo ng medical procedure, so pinayagan naman siya. So tentative, baka this Thursday, mag-undergo siya ng medical procedure, pero inintay pa yung clearance kung matutul siya this Thursday. Then after a week or balik na siya dito para dito na siya magpagaling sa Senate. Samantala naman may kakasuhan pang mga individual ang NBI kaugnay ng sinalakay na KTV bar sa Pasig City kamakailan. Ayon po kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, tinatrabaho na raw po ang karagdagang asunto na ihahain nila sa mga susunod na araw. Idinin niya na wala ring kawala sa posibleng kaso ang mga individual na unang pinakawalan at hindi kinasuhan kung may sapat na ebidensyang makakalap laban sa kanila. Nag-iingat po ang Bureau sa case filing upang matiyak daw po na matibay at hindi ito mababasura o mateteknikal ng korte. Kaugnay niya ni pinasara na rin ng Pasig City LGU ang establishmento na ni-raid ng NBI at sinasabing pag-aari ni dating Congressman Mike Defensor. Ang closure order ay pinalabas laban sa Blue Hotel dahil sa pagkakasangkot umano sa kaso ng human trafficking at prostitution. Kinumpirma ng NBI ang hakbang at iginiit ang naturang kaso ay tinuturing na isa sa most heinous crimes sa ilalim ng batas. Ang reklamo laban kay Defensor at sa kanyang asawa at anak ay iniharap sa Piskalya ng Pasig noong araw ng Biyernes. Natuklasan sa investigasyon na ang mag-inang Defensor ay kabilang sa may-ari ng ni-raid na club noong April 21. Samantala, isa ang patay, isang sugatan sa nangyaring ambush o pananambang sa isang puting kotse sa kanto ng Timog Avenue sa bahagi po ng EDSA bago mag-alas 4 ngayong hapong ito. Batay nga po sa report kanina ni Val Gonzales, durugang salamin ng driver's side ng sakyan dahil naman sa dami ng pinaulan na bala. Nagawa pa may sugod sa ospital ang dalawang biktima, subalit binawian po ng buhay ang isa sa kanila. Ating alamin ang update, follow-up, kaugnay po ng ambush na yan sa report ni RH27 Noche Cacas. Noche! Lakay, Ray at Kises, binawian na ng buhay sa ospital ang driver ng sasakyan na pinagbabarila sa Timog Avenue, kanto ng EDSA, Barangay South Triangle sa Quezon City. Ito ang kinumpirma ng Public Information Office ng Quezon City Police District. Isa pa na sakay ng sasakyan ang patuloy naman na ginagamot sa East Avenue Medical Center. Para matiyak ang malalimang investigasyon, ang QCPD ay bumuo na ng Special Investigation Team o SIT para matutukan at matukoy ang identity ng mga suspect, motibo at pangangalap ng karagdagang ebidensya, kabilang na ang back-tracking at forward tracking ng CCTV footages sa lugar, maging ang pagkuha ng statement sa mga witness hanggang sa malutas ang kaso. Nananawagan din ang QCPD sa publiko na i-report sa kanila ang anumang kaugnay na impormasyon sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya o sa pamamagitan ng E911 o yung QC helpline 122. Samantala, wala pa bang lead, Noche? Wala pa bang lead tungkol sa nangyaring yan? Wala pang inilabas ang Quezon City Police District dahil kabubuo lamang nila Lakay Ray at Kises ng Special Investigation Team para matutukan yung isasagawang deeper investigation. Yung identity ng mga biktima na-identify na ba? Pagkakakilanlan. Wala pang dinidisclose sa Lakay Ray. Meron na silang mga pangalan dun sa victims, pero hindi pa dinidisclose yung kanilang mga
pangalan. Saka sa ngayon ay, kung anong background ng mga biktima. Kasi may mga lumalabas na impormasyon pero ayaw pang kumpirmahin, ganun ba? Wala pang kumpirmasyon ng pulisya. May mga info na silang nakukuha pero yan ay lalabas doon sa binuo nilang special investigation team para doon sa malalimang isasagawang investigasyon na lakay Ray at Kisesa. May impormasyon ba na na negosyante yan? Oo. Oo. Kasi yun, nakalap ko kanina na balita ang una kong nabasa nga dyan isang negosyante, pinagbabaril. Negosyante. Oo. Meron lang, may mga info na rin ang QCPD, may mga binanggit na din. Pero na lang natin. Hindi muna nila ayaw mo na i-kumpirmahin. Kasi hinahunting yung mga suspect. Baka kasi ano yung sinasagawang investigasyon. Anong kalibre ang ginamit, Noche? Hindi 45 o 9 mm? Parang 45 yata Pero ang lakas ng loob, ano? Broad daylight, ha? Tsaka yung nakita mo, yung video, makikita mo yung video yung bumaril. Balikan natin yung video ng bumaril. Kita, ang lakas ng loob Oo, yung angkas, talaga. Tsaka yung helmet, di ba? Usually, Noche, kapag yung mga ganyan, ang helmet, full face. Pero yung naka-full face yung driver, yung rider, yung nagmaneho. Pero yung bumaril hindi. Kita yung mukha Oo, kaya kung makikita din sa video, yung driver, driver yung pakpak, ganun. Tapos sumunod na lang yung sakay. So inuna muna yung driver, tapos saka inikutan, tinira yung nasa passenger seat. Nakababa yung driver Nakababa ba? Nakababa ng sasakyan. Talaga? Nakahandusay sa kalsada. So tatakas pala dapat, no? Oo. Kaya sa ngayon ay deeper investigation ang sinasagawa. At yun nga, sabi ng QCPD, nananawagan sila sa publiko sa sino mang may impormasyon kaugnay nga dito sa insidente ng ambush. Samantala, Lakay Ray, nakataas na sa unang alarma naman itong sunog na sumiklab dito sa may Alindara sa kanto ng Pajardo Street, Barangay 535 sa Sampaloc, lungsod ng Maynila. Isang residential ang nasusunog na batay dito sa initial na informasyon mula doon sa mga fire brigade, light materials, Lakay Ray, ang nasusunog. RH27 and Chicago's DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kaka. Samantala, dakuha natin si Tata Feds sa MMDA at TMO. Sinuyod ang ilang lugar sa lungsod ng Malabon. Yan, alamin natin ang detalye kay Federico Manalili. Tata Feds. Nawala si Tata Feds. Wala si Ka-Feds. Ayun, inaaninaw ko 16 na tikitan. 6 na sasakyan ang nahatak. Ayun, okay na raw. Ayun, okay na? Okay na, Tata go. Feds, go ahead. Yes, cases at dahil sa patuloy na nakakatanggap ng mga reklamo, ang pamunuan ng PSTM o yung Public Safety Traffic Management Office ng Lungsod ng Malabon sa pangunguna ni retired Colonel Reynaldo C. Medina Jr. Kung saan ngayon katwang ang pamunuan ng Metro Manila Development Authority ay sinagawa. At tumulong din yung ating mga kapulisan, yung mga otoridad, particular yung SWAT. Dahil sa dami ng pasaway na sa Malabon, particular yung mga bangketa na kung saan ang dami ng ambulance sa vendor na nakabalagbag. Kaya nagsagawa surprise operation ang ginawa ang pamuna ng PSTM o katuwang ng MDA at sinuyod agad itong mga area katulad ng Area Street hanggang sa Gobernador Pascual hanggang sa kanto ng Santo Niño, Barangay Sakop ito ng Barangay Concepcion hanggang Gobernador Pascual. Ito yung pinakamabigat dito, yung maliit na ngayong karsada, ang dami pang mga nakabalagbag kaya pag nagdadaanan at kabilaan yung mga nakaparada na particular yung mga e-trike, itong sitio 6 na tinatawag sa Barangay Katmon ay natsakop yan ng MH del
Pilar hanggang sa Tugatog kung saan ay sinuyod ng ating mga otoridad at kung saan pinaghahakot. At yung mga kasama nga kitang-kita rin natin na pinagkukuha. Yung mga hindi naman paninda ang kinuha kasama ngayon at kisses. Yung kinuha lang yung mga kagamitan tulad ng mga lamesa, yung talaga nakabalagbag sa karsada, pati yung mga payong na malalaki, talagang sakop na yung mga karsada. Pinagkukuha at dinala yan dito sa may area ng Tugatog, sa may Lascano, yung kung saan segregation area ng mga basura, doon pinipit at pinagsisira yung mga mismong gamit ng mga nakakumpiska ng ating mga otoridad para sabihin ng bakita rin nila na talagang hindi kinukuha ng mga kawani ng mga PSTM at MLDA yung mga nakumpiska ng mga kagamitan. At pati na rin yung mga sa karsada kung saan din ay umabot sa 11 mga yung mga natikitan ng mga pamula ng MMDA. Katuwang din na mas maraming nakapag-ticket yung mga Public Safety Management Office, yung mga nagbigay ng OBR. At mga anin naman talaga mga sasakyan nakapalagbag, talagang walang kung saan sa nakaparada, yung mga inatak at binalanga sa impounding area ng MMDA. Yan muna kasama nga ito. Batiin lang pala natin kasama rin yung mga teacher at yung mga principal at ganun yung presidente ng Arellano Jose Rizal Campus sa lungsod ng Malabon dahil sa ginat na mga recognition day ngayon sa mga yung mga with honor at mga high honor ay dianggap ngayong araw yung kanilang mga recognition. At babatiin ko na rin, isa sa akin mga kapo yung nakatanggap dyan. At ganun din lahat ng mga estudyante ng mga Jose Rizal Arellano University na nakatanggap din. Napaka-deserve para sa mga bata. Nakita natin mismo, deserve para sa mga bata yung kanilang pagtanggap at darating na Mayo ay kanilang naman sa kanilang gagamitin yung kanilang pagtatapos. Ilan mo na, magandang gabi sa lahat ng mga Arellano, mga faculty, at ganun din ng ating mga ibang staff ng Arellano University Jose Rizal Campus na dito sa lungsod ng Malabon. Federico Manalili para sa Disari, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si partner, taga-Arellano rin to Ano naman, Apolinario Mabini Campus. Sa may top. Oo, yan. Nakakahawa kayo. Ako, naalala ko tuloy yung elementary days ko nung sa may Regidor, diyan sa may Surbaran, sa Maynila. Grade 1 nga lang. Nung nag-grade 2 ako sa probinsya. Probinsya na. TNT Tomorrow's News Tonight. Diretso kulungan naman ang isang lalaking nameke ng loto ticket at nagtangkang kumolekta. Kukubrahin sana niya ang kanyang premyo na 172 million pesos. Pera na, naging bato pa. Paldo na, naging bato pa. Ay, Diyos mio. Ayon po sa NCRPO, nagtungo raw po sa opisina ng PCSO sa Mandaluyong lalaki at ipinakita ang kanyang manong winning ticket. Pero nang isa lang daw po sa verifikasyon sa official lotto database, lumitaw na na-claim na pala ng tunay na nanalo ang winning combination na jackpot prize. Nakita rin sa pagsusuri sa lotto ticket ang malinaw na senyales na tampering. Dinoktor ni Kuya. Ang ticket kabilang po ang handwritten entries gamit ang ballpen. Agad na pinusasan ng suspect na isinilali muna sa medical examination bago na turn over sa mga investigador para sa kaukulang case build-up. Pero hindi pasmado yung kamay niya. Oo, ang galing, Galing, di ba? Parang napakalimpyo ng pagkakasulat, pagka-doktor. Tinitingnan ko mabuti. Sabi niya, parang hindi mo mahalata yan. Yung comparison. Talaga naman, Galing nga. Samantala, galing pero kulong. Huli pero kulong. Huli at kulong. Oo, huli at kulong. 11 lugar naman sa Pilipinas ang nasa po ng danger level na heat index ngayong Martes. Pinakamainit daw po ang tumamang init factor sa Pili, Camarines Sur na naitala sa 45 degrees Celsius. Sumunod dito ang Sangli Point sa Cavite at sa Dumangas, Iloilo na 43 degrees Celsius. Nasa pool naman na 42 degrees Celsius na init ang Borongan, Eastern Samar, Catarman, Northern Samar, Iloilo City, San Jose, Oriental Mindoro.
Kamiling Tarlac, Subic Bay, Olongapo City, Tuguegarao City, Cagayan at Bacnotan, La Union. Dito po sa Pasay, ganyan din 42 degrees Celsius. Paalala ng Pag-asa sa publiko, mag-ingat na tamaan ng heat cramps at heat exhaustion at patuloy na pagkabilad sa init ng araw na posible daw pong maging sanhi ng heat stroke. Dito sa Metro Manila ngayong April 28 as of 5 p.m. kanina, naitala natin ng 40. 40 na lang. 38 to 40. Yun. Kahapon ng 42. Yung kahapon pala yun, yung sa Pasay. Yes. Ang So init, ngayon no? ay ganun pa rin. Mainit pa rin. Hindi, pero kapag naramdaman mo kanina, medyo kalmado naman ng konti. Yung medyo malamig-lamig ng konti kumpara kahapon nga. May naramdaman ka? Nalamig? Baka naman naghalo-halo ka. TNT Top News Trending Worldwide. Sa pong TNT Global News, Iran inalok daw ho na malimbuksan ng Strait of Hormuz. Ating alamin sa report ni Jackie Recio, Miss Jackie. Muling bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz kapag inalis na rin ng Estados Unidos ang blockade o pagharang sa kanilang mga pantalan. Ito ang naging alok ng Iran sa Amerika sa gitna ng ceasefire agreement sa Middle East ayon sa dalawang regional officials. Gayunpaman, iginiit na ni US President Donald Trump at kanyang VP na si J.D. Vance na walang magiging kasunduan hanggat hindi ipinapangako ng Iran na mawawala na ang kanilang nuclear program. Sa ngayon, tinatalakay na ng US President kasama ang National Security Team ang proposal sa Iran para mawakasan na ang gera, gayon din ang paggawa nila ng nuclear weapons. Habang nakipagpulong naman ang Iranian top diplomat na si Abbas Araghchi kay Russian President Vladimir Putin. Simula nang sumiklab ang gera, nasa mahigit 3,375 katao na ang nasawi sa Iran. Higit sa 2,521 naman sa Lebanon dahil naman sa labanan ng Israel at Hezbollah. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Recio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Sa atin naman sports, Signal Super Spikers na maalam sa Premier Volleyball League. Ibalita mo yan, Kyle Bulyas. Naghain na ng leave of absence ang Signal Super Spikers para sa Premier Volleyball League ilang araw matapos ang kanilang runner-up finish sa katatapos lamang na 2026 All-Filipino Conference. Sa kanilang statement, sinabi nilang ginawa nila ang hakbang kasunod ng pagsusuri sa strategic direction ng koponan. Kasabay nito, pinasalamatan nila ang kanilang mga miyembro at coaching staff. Sa 5 taong pagsabak ng Signal sa PVL, lagi silang nakakapasok sa podium kung saan mayroon na silang 3 silver medal at 5 bronze medal. Dahil dito, magiging free agent na ang mga miyembro nito, kabilang si Vanny Gandler na itinanghal na Seasons MVP ng All-Filipino Conference. Matatandaang nito ring taon ay umalis na rin ang kanilang men's volleyball team sa Spikers Turf. Sila rin ang ikatlong team na nag-file ng leave sa PVL, kasunod ng pag-alis ng Cherry Tigo noong nakaraang taon at Petrogas Angels noong Enero. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle. Sa ating showbiz, dating beauty queen Maria Isabel Lopez abay na-aksidente daw po pero nakaligtas. Ating alamin sa report ni Don Carlos. Don. Nagpapagaling na ang dating beauty queen at aktres na si Maria Isabel Lopez matapos masangkot sa car accident sa California, USA. Inilarawan ni Lopez ang aksidente na umano'y halos ikamatay niya na. Sa isang panayam, ikinuwento ni Lopez na pauwi na sana siya ng bahay nang biglang salpukin ng isang sasakyan na galing sa ibang linya. Sa ngayon, bed rest ang aktres at umiinom na ng painkillers dahil sa mga natamong galos sa naturang aksidente. Saad naman ang anak nito na si Mara, she's alive. At yun naman ang pinakamahalaga sa lahat. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. Salamat, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you sa ating mga nakagapay sa DZRH Radio. Nandiyan si Jeric, ating DZRH Television, Digital, maging sa DZRH Malanday Transmitter. Ano po mga lingkod, si Ray Sibayan at Kisas Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:04 ng gabi.